Actually, napakahalaga din talaga yung tinatawag na meron tayong kaisang panalangin. Per partner kung tawagin. Kailangan meron tayong ka-prayer partner. Kaisa sa pananalangin. Kasi continue. Awit 143 verse 1, Pakinggan mo, O Panginoon, ang aking dalangin, iyong dinggin ang aking mga daing. Sa iyong katapatan, ako'y iyong sagutin. Alam naman natin na tayo lahat ay may panalangin ngayon na ang bagyo ay umalis sa ating bansa. Ang mahalaga, tayo po ay buhay pa din at nakakagawang tumingala at dumalangin, humingi ng tulong sa ating Panginoon, kagaya ng ating pagbasa sa awit 143 verse 1. Pakinggan mo, O Panginoon, ang ating dalangin, lahat nating panalangin na maging maayos na ang sitwasyon sa ating kinakaharap na bagyo. Tinapos ng isang preacher ang sermon niya sa pagsasabi, kung sino mang nandito ang gusto ng tulong upang makilala ang Diyos at ipanalangin ko, itaas ang kamay. So nagtanong siya sa kanyang audience. Pagkatapos magsermon ng isang pastor, kinausap niya, hinarap niya yung kanyang mga kapwa mananampalataya na kanyang nasasakupan. At nagtatanong siya na kung sino ang gustong ipanalangin na siya'y mailapit sa ating Panginoon, ilapit sa Panginoon, maidulog ang kanilang mga panalangin. Actually, napakahalaga din talaga yung tinatawag na meron tayong kaisang panalangin. Per partner kung tawagin. Kailangan meron tayong ka-prayer partner. Kaisa sa pananalangin. Kasi sabi ng Biblia dalawa tatlo na magkaisa sa panalangin, manalig na tumanggap, may tatanggapin. So, ipanalangin po ninyo ako, sir, sabi ng isang lumapit sa kanya. Hindi ko na po makaya ang bigat ng kasalanan kong pinapasan. Isang lalaki po ito ang tumugon doon sa tanong ng pastor, sino sa inyo ang gusto ng tulong na makilala ang Diyos at ipapanalangin ko? Pwedeng magtaas kayo ng kamay. Merong isang lalaki ang nagtaas ng kamay at nagsabing siya ay ipanalangin, tulungan siya sapagkat hindi niya nakaya yung bigat ng kasalanan na kanyang ginagawa o yung kasalanan ng kanyang nagawa. So, pagkatapos ng paglilingkod, kinausap ng pastor ang lalaki at inilapit siya sa pananampalataya kay Jesus. So, pagkatapos ng paglilingkod ng pastor, ang lalaki ay inilapit niya sa Panginoon. Kaya yung lalaki, nagkaroon ng pananampalataya. Tinuruan siya, tinulungan siya ng pastor na siya ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Ang lalaki ay 8 taon na pag-alagala sa mga lugar na kanyang pinupuntahan na walang komunikasyon sa kanyang mga magulang. So, matagal na panahon na siya'y wala sa piling ng kanyang mga magulang. Nagpasya siyang sulatan sila at ibalita ang pagbabago ng kanyang buhay. So, nung siya tumanggap sa ating Panginoong Jesus, nailigtas siya sa magitan ng pastor, yung kanyang isip, yung kanyang pusok damdamin, siyempre nagbago yun. Ang ginawa niya, sinulatan niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang ama, ang kanyang ina, ang kanyang pamilya. Sinulatan niya na ibinalita niya na siya ay nagbago ng kanyang buhay. Yan naman talaga dapat, diba? Kapag tayo binago at nakaranas ng pagbabago na malaking kagalakan mula sa Panginoon, dapat talaga ay share din natin yun. Pagkaraan ng ilang araw, tumanggap ng sagot mula sa ina. Yun. Ang anak na matagal nang walang komunikasyon sa kanila. Mahal kong anak, maaaring tinanggap mo si Jesucristo sa oras na pumanaw ang iyong ama. Matagal na siyang may sakit at noong araw na iyon, naging balisang-balisa siya, pabaling-baling sa kama, umiiyak at sumasamo. Panginoon, iligtas mo po ang kawawa kong anak na naligaw. Yung palang kanyang ama, sa panahon na siya ay binabago na unti-unti ng ating Panginoon, hindi niya alam na nung siya'y tumanggap sa ating Panginoong Yesus, nasa malubhang kalagayan ang kanyang ama, hindi mapakali, sabi, ay balisang-balisa, nag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak. Yun na pala yung panahon na unti-unti siya'y nakakalapit at nailalapit ang kanyang buhay sa Panginoon. Sabi ng kanyang ina. Ang sabi ng kanyang ama sa panalangin, Panginoon, iligtas mo po ang kawawa kong anak na naligaw. Tingnan po niyo, panalangin ng isang ama sa kanyang anak.